Tatay, excited na po akong makarating sa bahay nila Lolo Dano sa Mindanao. Oh, Ogie, bakit hindi ka pa gumagayak? Nakaligo na kami ng anak mo. Berna. O ano ba? Bakit ang tamlay mo? Huwag na kaya tayo tumuloy. Ano? Bakit na naman, Ogie? Ano bang problema? Berna. Kasi ano? nahihiya ako kay Itay. Nahihiya ka kasi matagal kang hindi umuwi. Hindi lang yun. Medyo umiinit kasi tong Antigo de San Benito ko eh. Ayan na naman. Ayan na namang kabaliwan mo. Pag-aawayan na naman ba natin yan? Isoli mo na kaya dun yan sa nagbigay sa'yo niyan. Berna, basta uminit to. Siguradong may hindi magandang mangyayari. Berna, huwag na tayong tumuloy. Tutuloy tayo ngayon. Okay? Hindi pwedeng kansilahin yung mga ticket natin. Ang mahal-mahal niyan. Tsaka, mahigit 1 buwan natin yan pinaghandaan. Ang sabihin mo, Ogie, natatakot kang harapin ang tatay mo at ang Kuya Oliver mo. Oo. Isa pa yun. Hindi ko alam kung bakit. Kung bakit ganito lang kainit tong Antigo de San Benito ko. Parang pakawari ko. Nagbibigay ito sa atin ng senyales na huwag na tayong tumuloy. Hindi pwede, tatay. Tutuloy tayo. Tapon mo na kasi yan. Wala akong nagawa. Nang pagtulungan ako ng aking mag-ina. Matagal na kasing pangarap ni Berna ang makarating sa amin sa Mindanao. Sa pagkakatanda ko, 2 dekada na ang nakakalipas nang huli akong manggaling doon. Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod, ang inyong Commander JH. Ihinahandog sa inyo ang isang napakagandang kwento na natanggap natin mula sa ating email. Pasensya na po sa ilang araw na pag-aabang. Wala po kasi tayong internet. Naputulan po tayo, in short. At bago natin simula ng kwento, please, pakisubscribe naman po sa mga bago nating tagapakinig bilang suporta sa mahina nating channel. Ngayon, magsisimula na tayo. Tatay, ito pala yung lugar nyo. Ang dilim tignan. Uy, Ogie, sigurado ko bang ito yun? Ito na nga yun, wala nang iba. Bakit ganito? Ang dilim tignan ng lugar na to. Tirik na tirik pa naman yung araw, tatay. Baka naman nagkakamali ka, hindi ito yun. Junior, Berna, ito yung lugar ko. Dito ako lumaki. Kaya hindi ako pwedeng magkamali. Ang pinagtataka ko lang, parang napakalaki ng pagbabago. At sa pagkakaalam ko, mas lalong uusbong ang teknolohiya. Dadami mga may kuryente sa kada bahay. May street light. Tsaka, teka, ito, yung pwesto na yan. Sa pagkakaalam ko dati, merong lumang bahay dyan eh. Baka yung tatay yung wala ng bubong. Oo nga no, wala na palang bubong. Malayo pa ba, Ogie? Baka doon pa sa gawiron. Teka, hindi ka sigurado? Basta, 2 dekada na akong di nakauwi rito eh. Bilisan nyo na lang dyan. Sige tatay, napapagod na rin ako tsaka parang nakakatakot tignan yung kada ilalim ng puno ang dilim-dilim tignan. Para bang may nakatingin. Sige, bilisan nyo na lang. Tsaka napansin ko rito, tatay. Bakit parang walang tao rito? Ayun may taong naglalakad. Nakasuot yata ng pambukid. Ha? Oo nga no. Teka, magtanong nga tayo.
Hindi kaya nagkakamali ako. Kuya! Kuya, sandali ho! Oh, ikaw pala utol. Ha? Utol? Kilala mo ako? Ang bilis mo naman makalimot, Ogie. Kuya Oliver? Ako nga. Kamusta naman ang Maynila ngayon? Uy, anak mo? Oo kuya. Asawa ko nga pala si Berna. Tara sa bahay. Mabuti na lang at umuwi ka. Muntik mo nang hindi abutang buhay pa si Itay. Sige kuya. Pero teka sandali lang kuya. Ano yon? Bakit nagkaganto baryo natin? Yung daanan, para bang wala nang dumadaan na tao. Tapos, kukunti yung mga bahay. Di ba dati, dyan sa pwesto na yan, masaya yung pamilyang nakatira dyan? Bakit ngayon? Wala na yatang tao. Parang abandonado yung bahay. Ogie, doon na tayo sa bahay magkwentuhan. Mas mabuti ron. Kesa rito baka... Baka ano? Wala. Basta doon na tayo sa bahay. Pagdating namin sa bahay, hindi ko inaasahan. Makikita ko pala si Itay na nakaupo na lang sa wheelchair at nakatanaw sa malayo. Tay, ikaw na ba ito? Tatay Dano? Okay. Oo tay, ako nga ito. Laking gulat ko. Bigla siyang tumayo sa wheelchair at sinuntok ako sa sikmura. Kasabay noon ang pagsuntok din sa muka. Mahina lang naman yon. Mukhang suntok na may halong pagmamahal. Tay naman, kala ko di ka na nakakatayo eh. Kaya pa naman kahit papaano. Oliver, mabutit na alala pa tayo ng kuya mo. Tatay, si Kuya Oliver po ang mas matanda. Oo nga pala. Oliver, magkarni ka nga ng manok. Tayong dugo. Alam mo nang gagawin mo. Ialay mo dyan sa paligid ng bahay. Sige ho, Itay. Ogie, pasok na kayo sa loob. Yes! Makakapagpahinga na rin ako sa wakas. Pagod na pa ako eh. Tay, ano nangyari sa baryo natin? Bakit nagkaganito? Parang pakawari ko hindi na ito yung baryong kinalakihan ko ah. Kasi Ogie, matagal kang nawala. Hindi mo alam kung ano nang delubyo ang sumapit sa baryong to. Noon, maraming nakatira dito. Masaya ang baryo. Pero simula nang dumating ang haring. Haring ano? Haring... Bago sambitin ni Itay ang kasunod, luminga-linga pa ito sa labas ng bahay na para bang may sinisipat. Hanggang sa sinabi niyang isarado daw namin ang pintuan at bintana. Haring mangkukulam. Ano? Anong haring mangkukulam ang sinasabi niyo, Itay? Meron bang ganun? Ang weirdo naman dito. Teka, sino ba itong batang to? Junior ko yan. Junior Ogie. Anak ko yan, Tay. Anak, magmano ka sa lolo. Mano po, lolo. Aba, talagang Manila boy ang dating ng apo ko ah. Eto, asawa mo kabet? Asawa ko yan, Tay. Mano po, Itay. Good! Mabuti naman. Akala ko'y matatapos ng aking buhay na hindi man lang ako magkakaroon ng manugang at apo. Yung sinasabi ko kanina, Ogie. Mga 1 dekada na rin ang nakakalipas. Simula nang dumating dito yung haring mangkukulam na yan. Pero isa siyang babae. At tinatawag lang namin siyang hari. Alam niyo kung bakit? Bakit ho? Kasi
sa oras na hindi kami makapag-alay sa kanya ng buhay. Malamang, isa sa mga taga rito ang kukunin niya. Hindi ko alam kung bakit ganyan na lang ang mangkukulam na yan. Para siyang isang demonyo na nagahari sa isang baryo na hindi naman niya kinalakhan. Eto namang kapitan del baryo natin, sunod-sunuran. Para bang kasabwat din yata yan eh. Mismo, Ogi. Yun ang pagkakaalam namin. Kasi nakailang palit na rin kami ng kapitan del baryo dito. Para bang sinasaniban siya ng haring mangkukulam para maging sunod-sunuran sa gusto niya. Pero Kuya Oliver, ano yung sinasabi ni Itay na kapag hindi nakakapag-alay ng buhay? At kung hindi makapag-alay, buhay ng taga rito ang kukunin niya. Paano? Paanong ginagawa yun? Ganito kasi yan. Dito sa baryo natin, dahil ito liblib, walang magpaplano ng mga turistang dumayo rito, kaya't ang ginagawa ng kapitan del baryo, ayun, naghahanap ng mga taong masasama. O tapos, ano pa? O di pinapatay sa harapan niya tapos yung dugo nun, iniinom ng haring mangkukulam. Kada taon, ganon ang seremonya rito. Nagkamali nga kayo ng tiyempo eh. Tama ang Kuya Oliver mo. Lalo na't bisita kayo. Mahirap na. Baka kayo pa makursunadahan ng haring mangkukulam. Tapos ipag-utos sa kapitan del baryo na kayo ang ialay. Hindi bali sana kung masasamang tao lang. Pero kung kayong mga inosente, aba, mahirap yan. Maging kami ng Kuya Oliver mo, wala kaming magagawa. Aray! Bakit, Tay? O bakit, Ogi? Ang init! Ano yan? Anong mainit? yung Antigo di San Benito ko, mas lalo siyang umiinit. Ha? Anong... May tao. Ang init. Oliver, silipin mo nga yan. Sige, Itay. Kapitan? Kayo ho pala. Napasyal po kayo, Kapitan. Magandang araw sa iyo, Oliver. Balita ko, meron daw kayong bisita dito. Kapitan, magandang araw ho. Mang Dano, magandang araw din sa iyo. Dito ba pumasok yung namataan namin? Isang babae, isang lalaki at may kasamang bata. Sila ba yun? Kami nga po yun. Magandang araw ho, Kapitan. Pasok po kayo. Paraanin mo ko, Oliver. Papasok kami. Kita namin sa mukha ni Kuya Oliver yung pamumutla. Gusto niyang pigilan sila Kapitan at ang mga kasama nito. Pero wala siyang nagawa nang hawiin siya ni Kapitan. Kapitan, ano bang atin? Tandang Dano, hindi ba't meron tayong patakaran dito sa ating baryo na bawal ang bisita? Pero nandito na sila eh. Hindi man lang sila nagpadala ng telegrama para sana nasabihan ko. Kung ganoon, wala tayong magagawa kung hindi... Kapitan, hindi naman sila basta bisita lang eh. Anak ko si Ogie. Asawa't anak niya ang kasama niya. Kaya hindi ko matatawag na bisita. Siya nga naman ho, Kapitan. Kapatid ko po yan. Tumahimik ka dyan, Oliver. Matagal na panahon nang hindi umuwi ang taon to. Bisita siya kung may tuturing dito sa ating baryo. Teka nga ho sandali, Kapitan. Ano ho bang problema kung ako'y bisita? Kapitan, mukhang wala ngang alam to. Dito sa baryo natin, isang dekada nang ipinagbabawal ang bisita. Dahil ano? Sabihin nyo nga sa amin. Yung balidong katwiran. Ako na magpapaliwanag sa'yo,
Ogi, ang ating baryo, pinamumunuan ng Haring Mangkukulam na taon-taon pinag-aalayan ng buhay. Ngayon, wala kaming magagawa kung isa sa inyo ang napili. Tatang Dano, alam mo ang kalakaran. Hindi! Hindi ako makapapayag! Umalis na kayo! Alas! Kapitan, pinaalis tayo. May pag-asa pa kayo. Kung aalis kayo rito ngayon, hanggat hindi pa sumasapit ang dilim, nasisiguro ko sa inyo na minarkahan na kayo ng Haring Mangkukulam dito. Umalis na nga sila kapitan nung oras na yon. Ang asawa ko at ang anak ko'y naguguluhan, pero ako naintindihan ko na ang nangyayari. Tay, kung palisin na kaya natin ngayon sila, Ogi. Hindi na po pwede, Oliver. Malapit nang dumilim. Mahirap na sa labas. Dito sa bahay natin, kahit na papaano, ligtas sila rito. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Kaya parang ayokong tumuloy dito. Kasi umiinit talaga tong suot ko eh. Para talagang may kakaiba. Teka nga kuya. Teka nga itay. Magkaliwanagan nga tayo. Sino ba kasi ang lintik na Haring Mangkukulam na yan? At bakit ganun na lang kung sundin yan ng ating Kapitan Del Barrio? Di ba pwedeng labanan yan? Di ba pwedeng poksain yan? Sunugin ang buhay? Ganun. Alam mo, Ogi. Kung pwede lang sana noon pa. Kaya lang. Hindi basta ganun yun. Kaya nga itong baryo natin. Kinatatakutan to eh. Meron pang ang bulong-bulungan dyan sa bayan na ang baryo natin ay pugad daw ng aswang at mangkukulam. At kung mapapansin mo, halos wala nang nakatira dyan sa gawi dyan. Isang purok lumayas dito nang dahil sa matinding takot dyan sa hari ng mangkukulam na yan. Tapos, ang mga otoridad hindi rin gumagawi dito. Ganon? Anong gagawin natin? Papayag ba tayong basta na lang tayo ialay dun sa sinasabi nilang hari ng mangkukulam? Bakit di kayo lumapit sa simbahan? Walang simbahan dito, Ogi. Ano? Yung dating simbahan. Yung pinupuntahan natin pagka magmamahal na araw. Di ba nga doon tayo dati kumakain ng lugaw na kung ano-ano? Wala na, Ogi. Umalis na. Sira na rin ang simbahan. Ano? Pati simbahan natakot doon sa Haring Mangkukulam na yon? Ganun na nga. Ang tanging magagawa lang natin sa ngayon ay umiwas. Wag na wag lalabas ng bahay. Sabi ko na nga ba, may sinasabi yung Antigo de San Benito ko. Kaya pala parang ayokong tumuloy eh. Junior, narinig mo yun di ba? Apoy tay, wag na wag kang lalabas ng bahay. Diyan ka lang sa kwarto. Apoy tay, ikaw din Berna. Hindi balay ako. Palagay ko kayo lang yung tinuturing na bisita at hindi ako. Mas makakabuti rin ngayon kung hindi ka na lang din muna lalabas ng bahay, Ogi. Sige kuya. Ogi, hanggang kailan nyo ba gustong magtuloy dito? Kung ganyan naman ang sitwasyon, kahit bukas alis na kami. Sige, mas mabuti nga yon. Sa gabing yon ipinagluto kami ni Kuya Oliver ng manok. May sahog pa nga itong papaya. Sa sarap ng luto ni Kuya at namiss ko ang lutong probinsya. Tila ba nakalimutan ko ng panandalian ang sinasabing problema. Habang kumakain kami, yung anak ko ay napatakbo sa CR. Hindi yata siya sanay sa tubig ng poso sa probinsya, kaya agad siyang nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Pinagpatuloy namin ang pagkain hanggang sa nagulantang kami dahil sa malakas na sigaw ng anak ko sa CR. Tay! Teka, Junior? Nauna pa sa akin si Kuya Oliver na pumunta sa CR. Pagdating ko doon, gulat na gulat kami sa itsura ng anak ko. Tulala ito tapos merong dugo sa buong damit. Anak, ano nangyari sa'yo?
Gumising ka! Hoy, pamangkin! Gumising ka! Ano nangyari sa'yo? Anak? Tay, may pumasok sa bintana. Ano? Anong pumasok? May pumasok na usok. Nakapikit ako habang naglalabas ng sama ng loob. Tapos nakita ko may pumasok na usok na kulay itim. Pumunta siya dyan sa harapan ko at naging matandang babaeng maitim. Kuya? Ano yun, kuya? Kung hindi ako nagkakamali, Ogie, yun na yung haring mangkukulam. Mabuti na lang at nakasigaw yung anak mo. Kung nagkataon, maglalaho siya na parang bula rito. Ogie, yan ang isa naming kinatatakot dito. Kaya nga, kapag kami nagsumbong, o kung sino man tao rito, walang maniniwala. Dahil sa kakaibang kapangyarihang itim ng haring mangkukulam na yan, para siyang hindi tao. Para siyang, kuya, sabi mo nga sa akin, saan ba matatagpuan niyang haring mangkukulam na yan? At ako mismo personal na pupunta sa kanya ron ngayon. Hindi mo pwedeng gawin yan. Baka mapano ka. Siya nga naman. Ogie. Ay, bukas na bukas. Umalis na kayo. Natulog na kami ng gabing yun. Naghihilik na noon ang anak ko tapos si Berna, nang dahil na rin sa matinding pagod sa biyahe. Kaya lang ako, sadyang napakainit ng paligid kaya hindi ako makatulog. Ang ginawa ko noon, pumunta ako sa labas para manigarilyo. Grabe naman dito ang init. Pero ang kapal-kapal naman sana ng mga kapunuan. Paano naging mainit? Ano yun? Sinong nandyan? Sino kayo? Nagulantang ako sa nakita ko. Hindi ko mabilang na mga umiilaw na mata ang nakita kong nasa paligid ng bahay. Kaya't ang ginawa ko noon, dumampot ako ng bato at pinagbabato ko sila. Ni hindi man lang sila tinablan, tapos nakikita kong gumagalaw yung mga kulay pulang matang umiilaw sa gitna ng kadiliman. Tay, Kuya Oliver! Halika rito! Pumasok ka rito, dalian mo! Matapos akong sigawan ng ganon ni kuya, hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Sinabi ko yun sa kanya kaya't siya ang sumugod sa labas para ako'y bitbitin. Papasok sa loob ng bahay. Bakit ba kasi lumabas ka? Hindi ba sinabing huwag ka nang lalabas? Kuya, naihi kasi ako eh. Sinabi mga yun. Tsaka parang umiilaw yung mga mata. Tao ba yun? Mga aswang yun. Aswang? Paano? Akala ko ba mangkukulam ang hari dito? Bakit may aswang? Yun na nga ang problema, Ogie. Dahil siya isang hari ng mangkukulam, kaya niyang pasunurin ang mga aswang. Parang sa palagay ko, yung mga aswang sa labas, sila ang napag-utusan ng haring mangkukulam para dalhin kayo sa kanya. Hindi maganda ito. Tay, yung Antigo de San Benito mo. Ha? O nga no, wala sa dibdib ko. Tumakbo ko ng kwarto at nakita ko yung Antigo de San Benito ko ay parabang may mahinang ilaw. Agad ko yun hinawakan at sinuot sa aking dibdib. Tapos nakarinig ako sa paligid ng kung ano-anong angil. Lubhang nakakatakot, Commander. Pero tinatagan ko ang aking loob para sa aking pamilya. Pumunta ako ng salas kung nasaan si tatay at si kuya at doon nakita kong meron silang hawak na tig-isang itak. Hinagis din ni kuya sa akin yung luma nitong baril. Siguro naman alam mong gamitin yan, Ogie. Yan yung ginagamit natin dati noon. Oo, Kuya Oliver. Buti na lang nandito pa to. Sunod-sunod na pag-alulong sa labas ang naulinigan namin.
Tapos nakakarinig kami ng naglalakad paikot-ikot sa bahay hanggang sa may kumatok na sa pintuan. Tao po! Tao po! Kuya, di ba yun yung kapitan dito? Yun yung boses nun ah. Buksan mo nga, Oliver. Pagbukas ni Kuya Oliver, nakita naming mga naka-uniforme pa ang mga bantay bayan. Pumasok noon ang Kapitan Del Barrio at sinabi sa amin, Bakit ka kasi lumabas? Hindi mo ba alam? Ang dami-daming aswang sa labas. Kung hindi kami dumating, baka nakuha ka na ng mga yun. Kapitan, bakit ho ba nandito kayo? Aba, ako ang Kapitan Del Barrio rito. Kaya, responsibilidad ko na pangalagaan ang lahat ng mga tao rito, lalong-lalo na mga bisita. Dahil ang bisita rito, lubhang ipinagbabawal. Aba, Kapitan, para yatang bumaligtad yata ang ihip ng hangin. Bakit ho? Wala ba akong karapatan na ipagtanggol ang mga tao rito? Hindi naman ho sa ganon, pero para talagang nagbago kayo eh. Panahon na para labanan ang panggigipit at pananakot sa atin ng Haring Mangkukulam. Huwag kayong mag-alala. Kahit di kayo umalis, dito lang muna kayo sa aming baryo. Ipagtatanggol namin kayo rito kahit anong mangyari. Hindi ba? Tama si Kapitan. Ako'y sawang-sawa nang pumatay ng kriminal. Sawang-sawa na ako maging sunod-sunuran. Naisip ko na rin na baka balang araw, kami naman ang patayin niyan pag hindi niya na kami kailangan. Kung ganon, Kapitan, sugurin na natin yung bahay ng Haring Mangkukulam na yan. Sunugin natin siya ng buhay kung maaari. Kung ganon sana kadali, tatangdanaw pero hindi ganon yun. Mahirap siyang kalaban. Huwag kayong mag-alala. At bukas na bukas pupunta ako sa bayan. Magpapadala ko ng sulat sa koreo doon sa kilala kong albularyo. Tapos na ang pagmamalabis. Tapos na ang pananakot. Hindi tayo pwedeng magpadala sa takot habang buhay. Kinakailangan nating pumalag para nang sa ganoon ang mga pamilya natin ay mamuhay ng matagal dito sa ating baryong ating kinalakhan. Yun naman pala eh. Wala naman palang problema. Nang dahil sa sinabi mo na yan, Kapitan, napasaludo mo ako. Saludo ako sa'yo. Talaga lang ah. Oo, totoo yan. Walang halong biro. Sige, ganito na lang, Tatang Dano. Mag-iiwan ako rito ng 3 bantay bayan ko at babantayan kayo magdamag. At kami naman, gagala kami sa buong baryo. Sisiguraduhin naming walang bisitang makakapasok. Sa ngayon, kailangan pangalagaan tong anak mo, manugang mo at apo mo. Sige, Kapitan. Salamat. Nag-iwan nga siya doon ng sinasabing bantay. Magdamag kaming binantayan ng mga bantay bayan, kaya't naging masarap ang pagtulog namin. Pagsapit ng umaga, ipinatawag kami ni Kapitan sa barangay. Ayon sa kanya, meron daw kaming pagpupulungan. Pumunta kami noon ni Kuya Oliver. Naiwan si Itay, si Berna at si Junior sa bahay. Kuya, bakit? ano kayang pagpupulungan? Sa palagay ko, yung gagawing pagpatay doon sa Haring Mangkukulam na yan. Kuya, ano bang itsura nun? Matandang babae. Maliit. Gano'ng kaliit? Gaganon. Ano? Anong gaganon? Para namang 3 dangkalan taas. Paano naging hari yun? Alam mo, hindi yun lumalakad sa lupa. Oh? Talaga? Oo. Meron siyang tungkod na dihamak na mas mataas sa kanya. Tapos, ang nagsisilbing paa niya ay isang bolang itim na umiilaw. Ano? Hindi nga. Hindi kita binibiro. Iyon ang totoo dun.
Sige. Sabi mo eh. Halos matawa-tawa ako sa paglalarawan ni Kuya sa sinasabing hari ng mangkukulam. Pagdating namin sa barangay, hindi lang pala kami ang naimbitahan. Marami ding kalalakihan. Unang tingin ko pa lang sa mga yon para bang meron silang iniindang takot. Lalo na't nang magbitaw ng salita ang Kapitan del Barrio. Tapos na ang pagmamalabis. Kailangan natin iwaksi ang takot. Kung hindi tayo papalag, nasisiguro kong darating ang araw, tayo rin ay papatayin ng haring mangkukulam na yon. Kinakailangan nating gumawa ng paraan para mawaksi na siya rito. Mamayang gabi, kailangan patayin na natin siya. Kapitan, bakit gabi pa? Di ba dapat ngayon kasi tulog siya? Siya nga naman ho, Kapitan. Bakit kung kailang gising? Mamayang gabi. Yun ang eksaktong pagkakataon. Hindi natin siya pwedeng patayin ng natutulog. Mas delikado ang hari ng mangkukulam na yun. Protektado siya ng mga tagapagbantay niya. At kapag gising naman siya, sigurado akong malilingat ang tagapagbantay niya. Maganda kayo. Hasain ang lahat ng itak sa inyong mga bahay. Magdala ng asin at bawang. Kung maaari, isa sa inyo ngayon ang lumabas ng baryo, pumunta sa simbahan sa bayan, pabindisyonan ang lahat ng mga itak at kumuha rin ng sagradong tubig. Sumpa sa kanila ang sagradong tubig na galing sa simbahan. Kaya kinakailangan natin gawin to upang matapos na ito. Hinding-hindi ako makapapayag na sa buong pagsisilbi ko dito sa liblib na baryo natin ay puro yan na lang ang problema. Gusto ko, ang ipapamana ko sa papalit sa akin ay merong maayos at walang takot na mga tao rito sa baryo natin na ito. Ako ang unang mamamatay. Kapag sumugod tayo ron, hindi ako makapapayag na meron man sa inyo mamamatay. Kaya ako ang mauna. Kung maaari tigpasin ko ang ulo ng matandang yon, gagawin ko. Kapitan, totoo ba'y sinabi sa akin ni Kuya Oliver na yun daw mangkukulam na yun halos 3 dangkal lang, tapos meron siyang tungkod na di hamak mas mataas sa kanya at hindi raw to tumutungtong sa lupa. Tapos meron daw siyang tinutungtungan na isang bolang bilog na kulay itim tapos umiilaw? Totoo ho ba yun? Oo, totoo yun. Ayon sa aking pagmamasid sa loob ng mahabang panahon, kumukuha siya ng lakas doon sa bilog na yun. At kapag yun ay nahiwalay sa kanya, sigurado akong mawawalan na siya ng lakas. Kung ganun pala, Kapitan, dapat palang kunin natin yung bilog na yun. Kung sana'y ganun kadali, mas mainam. Pero nasisiguro ko na hindi ganun kadali yun. Ang dapat nating gawin muna, patayin natin yung mga tagasunod niyang mga aswang. Kapitan, bakit po hindi tayo humingi ng tulong sa kinauukulan? Hindi pwede yun. Bakit naman po? At bakit? Kasi hindi sila naniniwala sa problema ng ating baryo. Hindi ba ikaw meron kang Antigo de San Benito? Paano nyo nalaman? Narinig ko yun nung pumunta kami sa inyo kagabi. Ang sabi ng anak mo, Itay, ang iyong Antigo de San Benito. Magagamit natin yan upang ipanakot sa mangkukulam na yun. Ikaw ang gagawa nun. Kailangan ang mangkukulam na yun maihiwalay mo sa kanyang bolang kristal at kami naman ang bahala sa mga nakapalibot na aswang. Sa loob ng mahabang panahon, buti naman at naisipan mo ng pumalag, Kapitan. Dahil dyan, iboboto uli kita sa darating na eleksyon. Hindi ko to ginagawa para magpabango sa inyong lahat. Ginagawa ko ito bilang ama ng ating baryo. Pero kung iboboto nyo akong muli, maraming salamat. Sa araw na yon, 4 na tao ang nautusan para pumunta sa simbahan sa bayan.
2 sakong itak ang pinadala. Pinagtulungan nila yon isakay sa kariton upang bendisyonan sa simbahan. Pagsapit ng 4:00, dumating na yung mga nautusan. Nang ibigay sa akin yung itak na pinabindisyonan ko, ramdam ko napakabigat. Para bang nasa 10 kilo yung itak na yon pero hindi naman kalakihan. Mag-iingat ka, Ogi. Mag-iingat ka, Oliver. Opo, Itay. Mag-iingat po talaga kami. Huwag kang mag-alala, Tay. Kapag hindi namin kaya, tatakbo kami. Tay, kung sumama kaya ako, Itay. Hindi ka pwedeng sumama, Junior. Sa amin lang to. Mag-iingat kay Tay. Lumakad na kami ni Kuya Oliver ng oras na yon. Dumaan kami sa barangay at nandun na rin ang mga kasama namin. Pinangunahan kami ng Kapitan Del Barrio sa paglusob sa bahay ng nasabing hari ng mangkukulam. Tara na! Sa gabing to, kailangan natin siyang sunugin ng buhay. Ogi, yun na pag-usapan. Meron kang Antigo de San Benito na pwede mong ipanakot dyan sa hari na mangkukulam na yan. Gamitan mo siya ng orasyon. Itabi mo siya sa kanyang bolang kristal na pinagkukunan niya ng lakas ng kapangyarihan. Oo, Kapitan. Sige po. Kabisado ko naman yung dasal neto sa magkabila, harap at likod. Magaling. Akala ko nandun lang nakapaloob sa baryo ang bahay ng nasabing hari ng mangkukulam. Pero nagkamali ako, Commander. Nandun pala yun sa labas, kung saan mas mapuno ang bahagi na yon. Ayon kay Kapitan, naririnig na niya at naaamoy ang mababahong aswang. Kaya't sinabi niya sa amin na alam na rin ng mga ito na kami papasugod na. Pinahinto niya kami pansamantala at sinabing, Magsiksihanda na kayo. May tanong ko lang, bago ba kayo sumama rito, sigurado bang na-secure nyo ang mga pamilya ninyo? Oo, yung sa akin, okay na. Nagpatuloy na kami sa paglalakad. Siguro hindi bababa sa 20 katao ang kasama namin noon ni Kuya Oliver. Habang naglalakad kami, tumatakbo sa isip ko na sana matapos na ang problemang ito. Na sana ito na ang katapusan ng matinding takot na bumabalot sa baryong aking kinalakhan. Nang makarating kami sa isang lumang bahay. Sa pagkakatanda ko, ang lumang bahay na yun, Hapon ang nakatira noon. Tandang-tanda ko rin bata pa ako noon nagnanako kami ni Kuya Oliver ng mga bunga ng saging at kung ano-ano pa. Marami kasing nakatanim sa paligid ng bahay na yon na pananim ng isang Hapon na naiwan dito noon sa atin. Teka kuya, di ba dito tayo nagnanakaw noon ng mga saging, papaya kung ano-ano pa? Ito na ba yung bahay ng sinasabing haring makukulam? Ito na ngayon, Ogi. Matagal nang namatay yung Hapon, kaya dito siya nanirahan. Lumabas ka rito! Ako ito ang iyong tagasunod. Ang Kapitan Del Barrio. Lumabas ka rito. Harapin mo ang galit ng taong baryo. Inuutusan kita. Lumabas ka rito ngayon. Pinakikiramdaman ko ang paligid pero walang lumalabas. Ganon pa man, nakakasulasok na amoy ang pumapasok sa ilong ko nung oras na yon. Binulungan ako noon ni Kuya Oliver na sabi niyang nariyan lang daw ang mga aswang sa paligid. Pagtingin ko sa itaas, Commander, nakita kong may mga nakahalambitin. Hindi tao ang tingin ko sa kanila. Lahat sila ang tingin ko yung mga malalaking ibon na merong pakpak na hindi gumagalaw at para bang hindi humihinga ang mga yun. Ano na? Natatakot ka ba? Ayaw mo bang harapin ang galit ng mga tao rito? Matagal mo kaming inalipin. Matagal mo kaming inutusan na pumatay ng mga kriminal para pag-alayan ka ng buhay. Ngayon, isang pamilyang bagong dating dito ang gusto mong ipapatay?
Hinding-hindi na ako makapapayag pa sa pagkakataon na ito. Bigla na lang may lumabas na napakaraming paniki sa lumang bahay na yon. Sinalpok kami nun, Commander. Nang dahil doon, kanya-kanya kami ng halipaw ng panaga. Hindi namin namalayan na kami-kami na pala ang nagkatamaan. Tinamaan ko noon si Kuya Oliver sa likod, tapos ako sa balikat. Mga tampalasan, ano, kayo-kayo ngayon ang nagkatamaan? Ngayon, huwag ninyong isipin na ganon ako kadaling kalabanin. Nang mawala yung mga paniki, doon tumambad sa akin ang mga duguan na kasama ko. Maging ako nung oras na yon duguan, kaya't sinabi ng aming kapitan na mauna na kaming tumakbo. Hindi kami pumayag noon ni Kuya Oliver, kaya't inakay din namin si kapitan na duguan nung oras na yon, hanggang sa nang makauwi na kami sa barangay. Mabuti na lang dahil yung mga kababaihan sa amin ay nakahanda rin. Naglabas sila ng mga alkohol at bulak, pero hindi yun uubra dahil sa lalim ng sugat ng tinamo ng bawat isa. Isinugod kami noon sa ospital. Sa isang kwarto, halos napuno ng pasyente na purong kami-kami lang. Naisip namin noon nila kapitan na mukhang hindi kami ang karapat-dapat na makipaglaban. Teka lang, di ba meron kang Antigo de San Benito? Pero bakit? Ha? Oo. Bakit ka tinablan? Ha? Hindi ko alam. Pagtingin ko sa aking sugat, Commander, maniwala kayo o hindi, wala na ito roon. Naghilom na, kaya nga tinanggal ko na yung nakalagay na bulak sa akin. Teka tol, nawala yung sugat mo. Paano nangyari yun? Hindi ko alam, Kuya Oliver. Lahat sila sa akin nakatingin na para bang merong gustong sabihin. Ganito na lang. Katal, dahil sa kapangyarihan ng Antigo de San Benito na yan, nagagawang paghilumin ng sugat mo. Ikaw na lang ang babalik doon. At ang gagawin lang namin ngayon, sa kada bahay dito sa atin, magpapausok kami ng gulong. Gulong ng sasakyan para maitaboy ang mga asong na yan. At para siguradong, yung mangkukulam na lang ang matitira. Kaya mo yan, Ogie. Gawin mo ito para sa iyong pamilya at para sa buong baryo na matagal nang namamahay ang dilim. Nang makalabas na kami, Commander, sa ospital, muli kaming nagplano. Ako na lang ang susugod sa lugar na yon. Huwag ka na kayang tumuloy. Hindi pwede, Berna. Kapag hindi ko to ginawa, siguradong makakaisip na sila ng paraan kung paano kayo papasukin dito. Ay, alam mo, nung ilang araw kayo sa ospital, ay talagang napaka-agresibo ng mga aswang para pumasok dito. Ano? Oo, mabuti na lang talaga yung baril kong luma nandito pa rin. Kahit papano, may bisa pa rin ng bala noon na ibinabag sa orasyon. Bakit ngayon nyo lang sinabi? Nai-open mo kasi ang usapin na yan, anak. Mag-iingat ka. Sasama ako, Ogie. Huwag na, kuya. Ako lang ang merong gamit at hindi ikaw. Paano kung, kuya, kaya ko sarili ko. Nasubukan na, di ba? Kita mo naman, naghilom yung sugat ko. Hindi nga lang ganun kabilis. Pero sa pagkakaalam ko, kapag aswang ang sumugat sa akin, segundo lang ang bibilangin at maghihilom din yan. Pumunta na ako noon sa bahay ng Haring Mangkukulam. Habang ako'y naglalakad, abot-abot ang dasal ko na sana ako'y gabayan sa labang aking pupuntahan. Sa totoo lang, Commander, hindi ko man lang ninais o kahit nasa panaginip nasapiting ko ang ganong pangyayari. Kasi ang gusto ko lang kapag meron ako nito, yung bang mapoproteksyonan lang ako sa mga mangkukulam
na kayang gawin nila sa pamamagitan ng palipad hangin, kaya't hindi ko lubos akalain na nung meron na ako nito, haharap pala ako sa isang matinding laban. Nung nandun na ako sa harapan ng bahay ng mangkukulam, ewan ko ba kung bakit bigla akong nakarinig ng kakaiba. Lumabas ka rito! Ako harapin mo! Hindi mo ko kaya! Meron akong gamit! Lalabanan kita! Huwag kang mag-alala. Nandito kami sa likod mo. Ha? Sino yan? Kapitan? Kapitan! Nasaan kayo? Hindi ko makita kung sino yung nagsasalita, pero pakawari ko nandun lang yon sa likod ko. Malaki ang boses noon. Akala ko nga ang Kapitan Del Barrio sinundan ako. Kami ang mga gabay mo. Nandito lang kami sa likod mo, hindi ka namin pababayaan. Narinig namin ang iyong dasal. Ganun ba? Gabay? Salamat kung ganun. Nakailang beses akong sumigaw sa harap ng bahay ng mangkukulam, pero sadyang walang lumalabas. Tumingin ako sa taas ng mga puno at nagbabaka sakaling naroroon ang mga tagasunod niya, pero wala akong nakita. Pinasok ko yung loob ng bahay ng mangkukulam. Napakalinis at walang amoy. Walang kahit na isa mang gamit ang naiwan. Walang upuan, walang mesa, basta lahat wala. Dingding at sahig lang ang tanging nakikita ko nung oras na yon. Mukhang natakot ka. Nandito ako! Nandito ako sa loob ng bahay mo. Nag-antay pa ako doon ng 1 minuto. Nakaubos pa ako ng 1 sigarilyo pero walang dumating. Paglabas ko ng bahay, doon ko narinig yung tawa ng mangkukulam. Napalingon ako at nakita ko nandun siya sa pintuan. Napakapula ng mata nun. Nakasakay ito sa bilog na bola na umiilaw, tapos may hawak na tungkod na maitim. Matapang ka lang nang dahil dyan sa suot mong Antigo de San Benito. Tignan natin ngayon ang galing mo. Anong ibig mong sabihin? Mula sa bahay na yon lumabas na naman ng isang kumpol na paniki. Sinalakay nila ako, Commander, kaya't napayuko na lang ako. Nang umalis yung mga paniki, doon ako tumingala at nakita kong hindi bababa sa 10 lalaking mga hubot-hubad ang nakapalibot sa akin. Hindi kami natatakot sa'yo. Ganon? Mula sa aking likuran, dinamba ako ng 3 aswang. Pinagkakagat nila ako sa likod. Hinawakan para hindi makagalaw. Sa harapan ko naman, sumugod din ng 3 aswang. Kung saan-saan nila ako noon pinagkakagat. Pero hindi masakit. Kaya't nagawa ko pa silang itumba isa-isa. Napakainit ng Antigo de San Benito ko nung oras na yon. Narinig ko na naman ang boses na malaki at sinabing, Ilagay mo yan sa iyong kamao. Madali ka. Oo! Nilagay ko sa kanang kamay ko, Commander, at yung sumusugod sa akin na aswang, yung pinakauna sinuntok ko sa dibdib. Maniwala kayo o hindi, nakita mismo ng 2 mata ko kung paano ito tumihaya, tapos nakita ko rin na parabang may kulay itim na aninong humiwalay sa kanilang katawan. Naulit pa yon ng ilang beses. Nakapagpatumba ako ng 5 sa pamamagitan ng tigi-tigisang suntok sa dibdib at yung iba pa unti-unting nagsigsi atrasan at sinabing, Hindi po pwede. Mamamatay tayong lahat dito. Hindi na po pwede. Anong hindi po pwede? Sugurin nyo ang taong yan. Hindi pwede. May tumakbong 3, kaya't sinundan ito ng haring mangkukulam.
Hinarang niya ito tapos meron itong sinigaw. Hindi ko maintindihan ang sigaw na yon. Hindi ko alam kung anong lengguwahe ang ginamit ng mangkukulam. Pero nakita ko yung tatlong hinarang niya. Isa-isang nagbagsakan tapos ang mas nakakatakot, kinain ng lupa ang mga yon. Mga walang kwentang aswang. Ngayon, humanda ka sa akin. Hindi mo ako matatakot. Alam ko na kung paanong gamitin to. Ito pala ang purpose nito sa pagbibigay sa akin ni Kanole. Sabi niya sa akin magagamit ko rin to pagdating ng panahon. Sige, sumugod ka. Kung sila tinatablan ng gamit mong tungkod at ng kristal na bilog, sige gamitin mo sa akin. Gamitin mo. Hinahamon kita. Ganon. Sige, tignan natin. Muli na namang humiyaw ang haring mangkukulam. Ramdam ko noon para bang merong mabigat na bagay na sumapol sa aking katawan. Tapos unti-unti siyang lumalapit sa akin. Pero ang pinagtataka ko nung oras na yon parang hindi niya ako nakikita. Kasi nilampasan niya lang ako tapos galit na galit itong sumigaw. Nasaan ka na, tampalasan? Susugod-sugod ka rito tsaka ka magkakalat ng sabulag? Kapag nabasag ko ang sabulag mo, makikita ko rin kung nasaan ka. Ano? Anong sabulag? Wala naman akong ginagamit na sabulag. Kami ang nagbigay sa iyo ng proteksyon na yan. Hindi kanya makikita pansamantala hanggat hindi kanya nakikita. Gumawa ka na ng paraan, tanggalin mo ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Oo, nasaan ka, tampalasan? Nararamdaman kita. Magpakita ka sa akin. Sinamantala ko ang pagkakataon na hindi niya ako makita. Unti-unti akong humakbang at lumapit sa kanya. Nang mahawakan ko yung sinasabing bilog na bola, agad ko yun hinalta kaya't nahulog ang mangkukulam sa lupa. Kasabay din noon ang pagbitaw niya sa kanyang tungkod na dumagan sa kanya. Anong nangyari? Hindi ako makakilos. Wala ka palang sinabi. Nasaan ka? Nasaan ka, tampalasan? Nandito ako sa harapan mo. Isang tapak ko na lang sa'yo. Para ka na lang manok na madaling patayin. Hindi mo yan pwede gawin sa akin. Hindi ko namalayan yung hawak-hawak ko pala na bilog na bola'y humiwalay na sa aking pagkakahawak. Nakita ko na lang papalayo na yun sa akin. Kaya't ang matandang mangkukulam na iilang dangkal lang sa lupa ay mabilis na tumakbo. Para siyang ahas sa bilis, kaya't mabilis ko rin siyang tinugis. Inabutan ko siya sa likod ng puno pero nakasakay na naman siya sa maliit na bola. Nahawakan niya ang mukha ko ng dahil sa gulat. Ang pakawari ko noon uminit ang buo kong katawan tapos nawala ako sa aking sarili. Nawalan ako noon ng malay at nagising na lang ako umaga na. Nandun na ako sa aming bahay. Gumising ka! Okay! Ay, mabuti naman at gising ka na. Okay. Kuya, ano nangyari? Bakit ako nandito? Kagabi, napagdesisyonan namin nila kapitan na sundan ka. Nakita ka naming nakahiga ron. Saan? Doon sa tabi ng bahay. Nung mangkukulam, di ba merong malaking puno ron? Oo kuya, doon ka namin nakita. Tapos yung bahay na mangkukulam, sinunog na namin. Ha? Ano ba kasing nangyari sa'yo ha? Ang alam ko, nagkagulatan kami sa puno eh. Biglang niyang nahawakan yung mukha ko. Tapos, ayun, may nangyari yata sa akin di maganda. Maswerte ka pa rin anak. Kasi, isinalba ka ng suot mong Antigo de San Benito. Pero kung tutuusin patay ka na dahil sa taas ng uri ng mangkukulam na nakaharap mo. Tignan mo. Ha? Nasa na? Nandun. Sinabit namin. Pagtingin ko sa Antigo de San Benito ko,
nakita kong nagkulay kalawang yun. Paanong? Ang ibig sabihin niyan, isinalba ka ng gabay ng Antigo de San Benito para hindi ka mamatay. Hindi naman lahat ng nagtatangan ng gamit ay masasabi na nating magtatagumpay sa labanan na kanyang pupuntahan. Sa isang digmaan, may nananalo at meron ding natatalo. Ngayon malinaw na sa aming natalo ka, anak. Kaya nga, hindi pa tapos ang laban na yun. Parang sa palagay ko wala na tayong pag-asa pa. Mukhang habang buhay na lang na ganito ang problema ng baryong aking pinamumunuan. Kapitan, huwag ka mawala ng pag-asa. Sinasabi mo ba sa akin na huwag akong madanagan ganun ba? Bakit naman? At ano pang paraan ang gagawin natin ngayon? Hihingi ako ng tulong. Tulong? Oo, sa taong nagmamay-ari ng Antigo de San Benito. At sino naman ang taong yun? Tagasan ba yun? Baka sakaling siya lang ang makatulong sa atin. Kung sa tingin mo matutulungan tayo, o de gawin mo yan. Sige po, Kapitan. Naisip ko yung may-ari noon. Kaya nga't agad ako nagpadala ng sulat sa kanya kinabukasan. Sa ilang araw na pag-aantay namin sa kanya, may kakaibang nangyayari sa baryo. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, nagsasarado na ng pintuan ang lahat ng kabahayan. Kami namang mga padre de pamilya ay nagagayak ng panglaban. Isang gabi, wala kaming kaalam-alam sa nangyari kasi nga ipinagbawal ng paglabas. Nalaman na lang namin kinabukasan na merong isang pamilyang namatay. Namatay sila nang hindi man lang hinahawakan. Ano nangyari? Paano? Dilat ang mga mata. Mukhang pinatay sa takot ang mga ito. Wala tayong ibang pwedeng pagbintangan kung hindi ang haring mangkukulam na yon. Kapitan, bakit kasi hindi tayo gumawa ng paraan? Kung nung una, natakot tayo ng mga paniki. Ngayon, mas tibayan pa natin. Baka sakaling magamit natin yung mga gamit nating benindisyonan. Oo, naisip ko na rin yun. Pero sinubukan natin, di ba? Anong napala natin? Tayo ang muntik ng magpatayan. Kailan ba kasi darating yung sinasabi mong manggagamot na yan? O baka naman walang kayang gawin yan. Sige, dali na ang bangkay sa morgue. Doon nyo na rin iburol. Papuntahin nyo ron ang pamilya. Bawal magburol dito sa ating baryo. Hindi lang yon ang nangyari. Sa mga sumunod pang gabi, merong mga manginginom ang hindi na makatiis lumabas sa kani-kanilang bahay. Kaya't yung isang makulit na manginginom na dumayo pa sa kabilang bayan namatay din. Natagpuan itong nakasabit sa taas ng puno ng bulak. Wakwak ang mga suot, pati na rin ang tiyan. Nakalabas ang bituka, dilat ang mga mata, nakangangat tapos yung mga hita nito parang pinagkakagat ng pirana dahil lumabas yung buto. Talagang uubusin tayo ng haring mangkukulam na yon sa pamamagitan ng pag-uutos niya sa mga aswang na inaalipin niya. Okay, Berna, bumalik na kayo sa Maynila. Iba na ang sitwasyon dito. Siya nga naman, Ogie. Tayo, umalis na tayo rito. Ayoko matulad dun sa lalaki na yung parang kinain ng pirana yung hita. Pero itay, inaantay natin yung albularyo. Hindi pa pwedeng... Sige na. Huwag na tayong umasa pa sa sinasabi mong albularyo na yon, Ogie. Mas makakabuti kung iiwas na lang tayo. O kaya naman itay, sumama na rin tayo sa kanila. Hindi na, Oliver. Kung sakali mang dumating ang araw na ako naman ang salakayin ng mga lintik na yon, tatanggapin ko na ang aking kapalaran. Huwag niyo na ako intindihin at matanda na rin naman ako. Hindi na rin naman ako magtatagal, mga anak. Tay, huwag mong sinasabi yan. Haba pa buhay niyo. Yung nararamdaman niyo wala naman yun eh. Kayang-kaya niyo pa kung mga
2 dekada pa tatagal pa kayo. Mamamatay kayo sa sakit at hindi sa mga kamay ng aswang na yan at sa mangkukulam. Tapo! Si Kapitan yan, pagbuksan niyo. Pagbukas ng pintuan, nagulat kami dahil may kasama si Kapitan. Agi! Hinahanap kayo ng taon to. Sino ba itong macho dancer na ito? Oy binata, bawal ang bisita rito sa aming baryo. Kaya ngayon palang sinasabihan na kitang umalis ka na. Masyadong matigas ang ulo mo. Teka lang ho. Yan ho yung sinulatan ko. Yan ho si Canole. Ha? Albularyo ba ito? Parang macho dancer. Parang hindi man lang yata nakakatikim to ng mahirap na pamumuhay. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw naman. Ako po si Nole. Ako po yung may-ari ng Antigo di San Benito na pinahiram ko kay Ogi. Ganun ba? Halika rito binata. Pumasok ka. Salamat po. Kinuwento namin sa kanya ang lahat ng nangyari. Katunayan, sabi pa nga niya pagpasok niya raw dito sa baryo, nakita na niya yung matandang palutang-lutang. Nagtatago pa nga raw yon sa puno. Tapos kapag sisilipin niya, naglilingid daw ito sa makapal na sanga. Nakita ko na yon. Alam nyo, napakadalang ng ganong klase ng mangkukulam. Matatawag na natin siyang isang hari. Yun yung klase ng mangkukulam na merong kakaibang mahika na ginagamit. Masasabi ko ring, maswerte pa kayo. Ha? At paano naman kami naging maswerte doon? Maswerte kasi hindi kayo pinatay nun sa pamamagitan ng malakas na mahikang pinakakawalan niya gamit ang tungkod niya at yung bolang yun. Hindi ko alam kung anong dahilan, pero malalaman natin kapag hinarap natin siya. Ganun ba? Ikaw ang mas nakakaalam doon. Canole, kailan ho ba tayo pupunta ron? Ngayon? Ngayon? Bakit ho ngayon? Hindi pwede ngayon. Araw ngayon eh. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala ron. Sumama kami ng puntahan ni Canole ang bahay ng nasabing hari ng mangkukulam. Pagdating namin doon, sunog na pala yung bahay pero merong bagong tayo sa gawi doon. Ito ba yung bahay? Teka lang. Sinunog na namin to ah. Bakit may nakatayo na naman? Canole, may matandang lalaki. Teka, hoy tatang, sino ka? At sino nagsabi sa'yo na tumira ka rito? Wala kang authorized na tumira dito. Nako, ay, wag niyo akong papatayin. Wala na ako matira na. Kailan ka pa ba rito? Ha? Sumagot ka. Mga 2 araw na tinayo ko itong kubo na ito gamit ang mga pinagsunugan din ng mga kahoy dyan. Nako, bakit ho ba? Ano bang kasalanan ko ho sa inyo? Kung kasalanan ho ang pagtira dito, papapasensya na ho kayo. Hindi ko ho sinasadya. Wag niyo ho ako sasaktan. Matanda na po ako. Sa tingin mo ba naniniwala ako sa iyo? Palagay ko kasabot ka ng haring mangkukulam na nakatira dito. Haring mangkukulam? Ay, nako, hindi ko kilala yon. Nagulat kami sa sumunod na ginawa ni Canole. Nilapitan niya ang matandang yun. Halos magkadikit na yung mukha nila. Ano bang ginagawa mo, binata? Ano ba? Huwag mo nga akong lokohin. Ano? Sinuntok niya yung matanda ng mahina. Nabuwal yon sa lupa tapos tinapakan niya yung dibdib. Huwag kayong magpapaniwala rito. Gabunan to! Kitang-kita namin kahit araw na araw. Ang matandang yon nagpalit ng anyo. Kahit tapak-tapak siya ni Canole, bigla itong nakakatakot na nilalang.
Hinawakan noon ng mga paa ni Kanole at pilit siyang inaalis doon. Nakita rin namin unti-unti nang bumabao ng kuko ng matandang aswang, pero hindi nagpatilag si Kanole. Nakita naming naglabas siya ng maliit na punyal at humaba kaya't sinalaksak niya yung leeg ng matandang aswang. Kala mo siguro patay ka ngayon. Lintik na matanda yan. Akala ko'y talagang tunay na tao yan. Hindi siya tao. Kumalat kayo. Siguradong nariyan lang ang mga yon. Katulad ng dati, naglabasan na naman ang mga paniki. Pero sa puno sila nanggaling. Sinalpok kami ng mga yon pero sumigaw si Kapitan na walang hahalipaw. Baka kami na naman daw ang magkatamaan. Halos 5 minuto kaming pinupulpog ng mga paniki. Hanggang si Kanole ay nagwika ng Latin. Yung mga paniki na yon, isa-isang nagbagsakan sa pahan namin. Sa galit ko noon, pinagtatapakan ko pa ang mga ito. Kaya't isa-isang nawarak ang katawan ng mga paniki. Wala na yung mga paniki. Paanong bumagsak ang mga yon? Nag-orasyon si Kanole. Latin yun. Nole? Anong tinitignan mo dyan? Kaibigan? Shh. Tignan mo yun. Mga hayop kayo. Pinatay niyo ang mga alaga ko. At nagtatago ka pa talaga dyan sa punsong yan. Mananagot kayo. Sinisiguro ko, gaganti ako. Tatakas ka pa? Tumatakas yung mangkukulam. Hinabol ko siya, Commander. Mabilis na lumalayo yon. Mas mabilis pa yon sa pagtakbo ko. Kaya't yung hawak kong itak binalibag ko sa kanya pero hindi siya tinamaan. Laking gulat ko na lang dahil naroon na si Kanole sa gawiron at naharang na niya yung matanda. Agad niyang naagaw yung bola noon tapos yung maliit na matandang mangkukulam ay sakal-sakal na nito. Sinaldak niya ito sa malaking puno sa tabi niya. Bitiwan mo akong hayop kang albularyo ka. Bitiwan mo ako. Hindi kita bibitawan hanggat hindi ka napapanagot sa lahat ng kasalanan mo rito. Wala akong kinalaman sa lahat ng yan. Ito ba pinagmamalaki mo? Ang bolang to at ang tungkod na ito, pasensya ka na. Pero kaya ko tong durugin ngayon sa kamay ko. Dinurog nga ni Kanole yung bilog na bola. Napakasimple niyang dinurog yun. Samantalang sa pagkakatingin namin gawa yun sa solidong bato. Tapos mabigat. Ang matandang mangkukulam, binitiwan niya. Kaya't sinubukan nitong magtatakbo upang takasan kami. Hahabulin sana namin ang matandang hari ng mangkukulam. Pero pinigilan kami ni Kanole. Wag na! Dahil basag na ang kanyang bola. Wala na siyang pagkukunan pa ng kapangyarihan. Magiging isa na lang siyang normal na matanda. Pero, hindi siya dapat mabuhay. Paano kung makakuha pa siya niyan? Tsaka, marami siyang kasalanan. Isa na lang siyang simpleng matanda ngayon. Kayo, kung gusto niyo siyang panagutin, nasa sa inyo yan. Basta ako, tapos na ang trabaho ko rito. Sa pagkakaalam ko rin, hindi na rin naman magtatagal ang matandang yun. Magpapaalam na rin siya at mamamatay. Hindi ako papayag. Gusto ko akong papatay sa kanya. Tumakbo si Kapitan at ang iba pa. Sumunod naman ako dahil gusto ko rin siyang mapatay. Kaya lang hindi na namin siya inabutan. Hindi namin alam kung saan napunta ang matandang yun. Yun ding araw na yun nagpaalam sa amin si Kanole at aalis na raw ito. Kinabukasan aalis na rin sana kami ng aking pamilya. Pero nang lingunin ko ang aking Antigo de San Benito na nakasabit sa altar, hindi na ito kulay kalawang tapos nakita kong parang bumalik ang sigla nito.
Ayon sa aking pagkakatingin, para bang nagliliwanag ito ng kaunti. Buti naman okay ka na. Alis na ba kayo? O Itay, Paano kung bumalik ang mangkukulam na yon? hindi na siguro Itay. Paglabas namin ng bahay, nasa lubong namin si Kapitan. Ayon sa kanya, natagpuan daw na patay ang hari ng mangkukulam. Nakatihaya ito at wala nang hininga, tapos dilat ang mga mata. Bilang patunay, pumunta kami sa bayan at nakita naming naroroon nga ang matandang maliit na haring mangkukulam na kasalukuyang iniimbalsamo ng imbalsamador. Ito ang aking kwento. Maraming salamat po. Okay! Ito po ang kanyang kwento. Napakaganda. 0948-5230-887, yan po ang aking Viber at WhatsApp account. Diyan nyo lang po ako pwedeng i-PM. Maraming salamat po. Ito ang inyong commander at magandang gabi. Tatay, excited na po akong